Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awa tulong ng Diyos ay nandito na naman po tayo sa panibagong episode ng ating palatuntunan, Ang Dating Landas. Muli mga kapatid, mga kababayan, ano ba purpose ng Ang Dating Landas? Ito ba'y para manira ng kapwa? Ito ba'y para mamersonal? Una, hindi po. Sapagkat never po tayong namersonal sa programa na ito at never po tayo na mersonal ng lait ng kapwa sa pamamagitan ng palatuntunan na ito. Sapagkat ang ating ginagawa ay siya rin naman pagsunod sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan ninyo sa 3:16 ng ikalawang Timoteo, ganito po ang ating mababasa. Ang mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala, at sa pagsaway. Ibig sabihin, ang ginagawa ng ating palatuntunan kung anong utos ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ipinasulat kay Apostol Pablo na siyang konteksto ng paggamit ng Biblia. Saan? Sa pagtuturo, pagsansala, at sa pagsaway. Kaya tayo sumasaway. Kaya makikita nyo yung ating mga debate sa ating YouTube, mga kapatid. Huwag nyong kalimutang isubscribe at i-click ang notification bell, makikita nyo ang ating mga debate. At hindi lang po mga debate natin na makikita nyo, kundi ang mga episode ng ating palatuntunan, kung saan tayo ay nagtuturo at kung saan tayo ay sumasaway. Sapagkat yun po ang konteksto ng tunay na paggamit ng Biblia, ayon mismo sa Biblia. Ngayon, para hindi na tayo magtagal mga kapatid, mga kababayan, ay ating sagutin itong isang mangangaral na nainggit yata sa ating pag-inom ng kaunting alak, na siya namang utos ng ating Panginoong Hesukristo, at ginawan ako ng video. Sa akin, wala naman yung paggawa ng video, pero yung mga paratang niya, na ako daw ay nakikipamatok pa sa sanlibutan at nag-quote pa siya ng mga verse na out of context, ay makikita nyo talaga mga kapatid, mga kababayan, na kailangan nating sagutin ito. Kaya, bago matapos itong video na ito, ay magpaparating tayo ng hamon sa kanya sa isang maginoong debate kung kakasaba siya. Ngayon mga kapatid, panoodin natin ang kanyang unang sinabi. Pakinggan nyo. Kung makikita nyo, ang batang ito ay puro tapang lamang ang dala pagdating sa pakikipag-debate. Pero pag titignan nyo ang kanyang doktrina ay wala naman talagang tibay at walang lalim ang kanyang pundasyon pagdating sa Biblia. At kung makikita nyo sa video niya na ating napanood, ang kanyang pamumuhay ay tila ba talagang lihis pagdating sa sinasabi ng Biblia na hanggang ngayon ay nakikipamatok pa rin siya sa sanlibutan. Sino mangangaral ang paniniwalaan mo na ang kanyang pamumuhay ay ganyan samantalang nangangaral ng salita ng Diyos? Puro yabang yung dala pagdating sa pakikipag-debate pero wala namang katotohanan sa kanya mismong pamumuhay. Paano mo papaniwalaan ng isang tao na nangangaral nga ng salita ng Diyos pero yung ipamuhay yung salita ng Diyos ay hindi naman makita sa kanya? At yan, mga kapatid, ay napakinggan natin itong si Kel Ministry na ayoko sana pagbigay ng pansin sapagkat wala akong pakialam sa mga content nito na walang kakwenta-kwenta na puro self-interpretation. Pero in fairness dito kay Pastor, alam niyang ako'y nangangaral lang salita ng Diyos na maipapangaral lang natin sa pamamagitan ng tunay na simbahan. Katunayan, hindi naman salita ng Diyos ang pinangangaral nito, kundi sariling unawa lamang sa salita ng Diyos. Pakinggan ninyo sa 3:10 ng Efeso, ganito po ang ating mababasa. Upang sa ngayon sa pamamagitan ng iglesia o simbahan ay maipapakilala natin ang karunungan ng Diyos. Kaya ipinakikilala natin yung karunungan ng Diyos o yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Sapagkat hindi natin itong mapapakilala kung wala tayo sa simbahan gaya ng ginagawa niya. Kaya ang ginagawa niya, pamamaratang at puro self-interpretation. Gaya ng ating napanood sa video. Ang sabi niya ay puro tapang lang daw ang dala ko. Buti alam mo, puro tapang. Kaysa naman sa'yo, duwag. Dahil ang tagal-tagal ko na sa iyo naghahamon ng debate, hanggang ngayon wala ka pa ring response. Ayaw mo sundin ang ikalawang Korinto 14 hanggang 5. Duwag ka, Kel Ministry. Puro ka lang pangangaral pero ayaw mo sundin ang 3:16 ng ikalawang Timoteo at 3:18 ng unang 1. Kaya makikita nyo mga kapatid, mga kababayan, baka marami pa akong masaping hindi maganda dito sa tao na ito, ay sagutin na lang natin yung kanyang at mag-proceed tayo dun sa video. Ang sabi niya, mahina daw ang aking pundasyon. Ibig sabihin pala, Kel Ministry, mahina pala ang simbahan. At mahina pala yung sinabi ni Apostol Pablo na siyang aking sinasampalatayanan na pundasyon. Ayon sa Biblia. Pakinggan nyo, 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at salikan ng katotohanan. In King James Version, ang mababasa natin dyan, the foundation and pillar of truth. Alin? Ang simbahan. Saan ba ako kaanib? Doon sa simbahan. Aling simbahan?
Ayon sa kasaysayan sa The New Book of Nali Encyclopedia, page 287, volume 16, yun po ang simbahang katoliko na itinayo ni Kristo, hindi ang Baptist Church na kinaaniban niya na referred sa 16 verse 18 of Book of Matthew. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, narinig naman natin ang kanyang sinabi na mahina daw ang ating pundasyon. Sa makatwid, talagang tanga po sa Biblia itong si Kel Ministry. Pagpasensyahan nyo na yung sinabi kong tanga sapagkat ito naman ay nasa sambayan ng Filipino version sa 3:3 hanggang 5 ng Galacia na sinabihan ni Apostol Pablo yung mga tumalikod sa pananampalataya gaya niya na dati siyang pasaway na Katoliko, hindi nakinig ng katisismo. Patunay, ito yung nasa picture mga kapatid, mga kababayan, nakabad finger siya, huwag niyong gagayahin, talagang hindi niya sinusunod yung mabuting aral ng simbahan dahil dati siyang Katoliko mga kapatid, mga kababayan. Pero tingnan niyo ang ginagawa niya, nakabad finger siya, namamakyo pa. Pinapakyuhan kayo, mga kapatid. Kita nyo, ngayon, ang sabi niya, mahina daw ang ating pundasyon. Puro tapang lang daw ang dala natin. Tama, puro tapang. Dahil pag naging duwag, ano bang sabi ng Biblia? 21:8 ng Apokalipsis, pakinggan mo, ano sabi? Ngunit sa mga duwag, ang kanilang destino ay sa dagat-dagatang apoy na nagnininga sa asupre. Maliwanag na maliwanag pa lang sinasabi ng Biblia, Kel Ministry. Mas mabuti nang maging matapang sa pananampalataya, gaya ng mga apostoles. Kaya tama yung sinabi mo, conforme ako nun, pala di ko na ginawa ng video, tama yung sinabi mo na puro tapang ang dala ko. Dahil hindi naman kaduwagan ang dala ko. Dahil ang pagiging duwag kagaya mo, sa 21:8 ng Apokalipsis, ang destino pala nun sa impyerno. Ako ba humatol? Hindi ako humatol. Ang humatol po, mga kapatid, mga kababayan, ay ang Diyos mismo na siyang ipinasulat kay Juan Evangelista sa aklat ng Apokalipsis 21:8. Ngayon ang sabi niya, mahina ang pundasyon. Nasagot natin. Paano magiging mahina ang pundasyon sa 3:15 ng unang Timoteo na siyang ating kinaaniban na referred sa Catholic Church, not in Baptist Church, and that is the church that the foundation and pillar of truth. Pangatlo, yung sinabi niya sa video, mga kapatid, mga kababayan, ay katangahan na naman na ako daw ay nakikipamatok pa sa sanglibutang ito. Nakita niya lang ako umiinom ng kaunting alak, nakikipamatok na daw ako sa sanlibutan. Unang-una, Kel Ministry, hindi mo ako kilala, hindi mo ako nakakasama sa araw-araw, kaya paano mo sasabihin na ako ay nakikipamatok sa sanglibutang ito? Kasi yan ang akala mo sa doktrina ng simbahang Katoliko. Dahil ikaw itong number 1 na manginginom. Tingnan nyo, mga kapatid. Yung nasa picture. Ito pang nasa isa. Tingnan mo, hindi ba alak yan? Nagyoyosi pa ako. Hindi ako nagyoyosi nung ako hindi pa nakakakilala ng aral. Pero ito, tingnan nyo. Malakas pa yata sa yosi ito. Kaya, tingnan nyo, mga kapatid, mga kababayan, bumabalik sa kanya yung sinasabi niya sa aking pamamaratang. Ako, meron akong patunay. Ikaw, may patunay ka ba na ako'y nakikipamatok sa sanglibutang ito? Ano ang kanyang patunay? Yung pag-inom ko ng tanduay na isang baso o kalahati lang na hindi ko pa naubos dahil matapang. Dahil hindi naman ako nagiinom, hindi nga ako naglalasing. Ano ba yung ginawa ko? Pag-inom lang ng konting alak, hindi paglalasing. Dahil wala po sa aral ng simbahan na ikay maglasing, bawal na bawal po ng simbahang Katoliko yan. Kaya kung yan ay ginawa mo, Kel Ministry, nung ikay Katoliko pa, pasaway ka talagang bata ka. Nakabad finger pa siya kanina. Ngayon, anong sabi niya? Ako daw ay nakikipamatok sa sanglibutang ito. At hindi niya daw nakikita ang pagsunod sa Diyos sa akin. Hindi niya nakikita dahil bulag siya. Bulag ka, Kel Ministry. Basahin natin. 4:4 ng 2 Korinto. Ano pang sabi? Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Bulag ka kasi, Kel Ministry. Kaya hindi mo nakikita yung manifestasyon ng pagsunod ko sa utos ng Diyos. At ito nga yung pakikipagdiskusyon na siyang nakalulugod sa kanya na pagsunod sa utos niya sa 2 Korinto 4 hanggang 5 na siya rin mismong ginawa niya sa 23:15 ng Mateo dahil mismong si Kristo nakipagdebate. Nangaral, nagturo, 28:20 ng Mateo. Ikaw hindi ka nagtuturo, humuhusga ka sa mga tao na hindi mo naman alam ang doktrina. Gaya nung sa Santo Niño de Cebu. Gumawa ka rin ng video to na idolatria ang ginagawa ng simbahang Katolika. Wala namang aral ang simbahang Katolika na ang ginagawa namin is idolatry. Pangalawa, mga kapatid, ang pinupunan niya sa akin ngayon, ako daw ay nakikipamatok pa sa sanlibutang ito. Hindi ba't katangahan yan? Ako nga ay nasa simbahan, nakikipamatok ako sa sanlibutang ito.
Ay nako, Kel Ministry. Ano? Kaya gusto ko sanang Gusto ko sanang panoodin pa yung yung mga ilang video niya kaso napaka-OA na mga kapatid, mga kababayan. Kel Ministry, humarap ka na lang sa akin ng debate, tuturuan kita ng mabuting aral. Ano? Ngayon, tunay ba na pakikipamatok sa sanglibutang ito ang ating ginagawa? Una, hindi. Ito po ay pagsunod sa utos ng Diyos. Pakinggan nyo. 5:23 ng unang Timoteo, ano bang ating mababasa? Huwag kang iinom ng tubig lamang, kundi uminom ka rin ng kaunting alak. Aba, maliwanag na maliwanag pala. Uminom ka ng kaunting alak. Ano ba yung ininom ko? Alak. Ilan ba? Kaunti. Hindi naman ako naglasing. Dahil wala naman sa aral ng simbahang magpakalasing ka, magpakasugal ka, ikaw lang naman tong hari ng sugal. O, tinan nyo. Tinan nyo, mga kapatid, mga kababayan. O, di ba? Nasa picture mismo. Sugalero pala itong taong ito. Kaya, paano ito, Kel Ministry? Marunong ka lang humatol sa kapwa mo, pero ang sarili mong mga ginagawa, hindi mo nakikita. Pakinggan pa natin ang ilang sinabi niya sapagkat wala sana akong oras na sagutin ito, pero dahil wala akong magawa, sagutin natin. Pakinggan niyo. Noon sa ating pamumuhay upang maakay din naman natin yung mga taong naliligaw pa sa kanilang mga buhay at wala pang Panginoon. Paano ngayon maniniwala ang tao kung hanggang ngayon ikaw ay mangangaral ng salita ng Diyos pero yung pamumuhay mo napakalayo sa kabanalan ang nakikita sa iyo. Ang buhay mo ay patungo ng impyerno. Ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos para ang tao ay mapunta sa langit pero ang nakikita naman sa iyo ang pamumuhay mo ay patungo ng impyerno. Kaya nga mga minamahal kong kaibigan, dapat mag-iingat tayo palagi sa ating mga naririnig at pinapanood at pinapaniwalaan. At yan mga kapatid, siya ay ating napanood at umamin naman siya. Yan ang gusto ko sa mga ngaral na ito. Umaamin siya na ako ay nagtuturo ng salita ng Diyos na ipinakikilala natin sa pamagitan ng simbahan. Ngayon, ang sabi niya mga kapatid, mga kababayan, ako daw ay nagtuturo ng salita ng Diyos upang maakay ang mga tao sa langit. Alam niya na ginagawa natin yun at umamin si Pastor Otoy. Kala ko ba mali ang simbahang Katoliko buti inamin mo na kami naman pala ay nagtuturo para ang tao maakay sa langit. At yun ang ginagawa ng simbahang Katoliko. Salamat. Ngayon, pero may patutsada siya dun sa sinabi niya. Napakinggan nyo naman, ako'y nangangaral daw ng salita ng Diyos para makita sa para makapunta sa langit ang mga tao. Pero ang ginagawa ko daw, yun daw ang maghahatid sa akin sa impyerno. Sino sabi sa'yo ng pag-inom ng kaunting alak makakapagpahatid sa'yo sa impyerno? Ang makakapagpahatid sa'yo sa impyerno, pastorato, yung ginagawa mo, gaya na itong nasa picture. Ano yan, hindi ba paglalaklak yan, mahaba pa buhok mo? Yan ang makapagpapahatid sa atin sa impyerno, sapagkat yan ay paglalasing. Sa 9 ng unang Korinto, ayon mismo kay Apostol Pablo, yan yung gawain ng mga liko na ayon sa Kapitulo 11, ang mga nagsisipagsanay, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ikaw lang naman ang gumagawa niyan, hindi naman ako ano bang ginawa ko? Yung ba yung maghahatid sa akin sa impyerno? Pastor Otoy ka? Kel Ministry? O basahin ulit natin. 5:23 ng unang Timoteo, anong sabi ni Apostol Pablo? Anong sabi? Huwag kang iinom ng tubig lamang, kundi uminom ka rin ng kaunting alak. Ilan ba yung ininom ko? Kaunti. Ano yung ininom? Alak. Ano pinaiinom ni Pablo? Alak. Ano yun? Onte. Di naman ako lumaklak na madami At wala namang aral ang simbahan na magpakalasing ka. Pinagbabawal nga ng simbahan niyo. Pabihira ka naman. Ikaw naman isisisi mo sa simbahang Katoliko. Kaya maigi, Kel Ministry, bago mo ako punahin mo muna yung sarili mo. Ikaw ikaw naman pala unang gumagawa niyan. Paano mo ngayon dedepensahan yan? Sasabihin mo, hindi pa ako nakakilala ng aral niyan. Hoy, patutsada. Gagawin ko ngayon yung panghuhusgang ginagawa mo sa akin. Ikaw yung nagiinom, di ba? Paliwanag mo yan. Pati yan gambling picture mo. Tinan mo, dami pang pera sa sugalan. Di ko nga alam ang tawag dyan. Ano bang tawag dyan, kapatid na JB? Yung parang pera sa sugalan yan. Nakikita natin sa picture. Blackjack ba yun? Kung mali tayo, patunay na hindi tayo sugalero. Baka siya yun kasi baka alam niya. Kaya, tinan nyo, malayo na ang ating pinupuntahan, ano yung sinabi niya kanina? Yung ginagawa daw natin, yung daw makapagpapahatid sa atin sa impyerno. Pero yung mga tao, inaamin niya na tinuturuan natin, mapupunta sa langit. Hindi daw nakikita sa atin. Kaya hindi mo lang nakikita
Kaya hindi mo lang nakikita, Pastor Otoy, dahil bulag ka, 4:4 ng ikalawang Korinto. Pero yung ginagawa ko na to, na pagsagot sa'yo at pagpuna, yan yung utos ng Diyos na manifestasyon ng aking pagbabagong buhay. Simula nung nakilala ko si Kristo na siyang nasa simbahang Katoliko. Kaya ngayon, makakapagpahatid ba ito sa impyerno? Never, Pastor Atoy. Dahil ayon kay Apostol Pablo, 3:24 ng Galacia, ano pat ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Ano yung kautusan? Na siyang makapagpapahatid sa ating Panginoong Jesucristo? Sa 5:23 ng unang Timoteo, huwag kang iinom ng tubig lamang, uminom ka ng kaunting alak. Ikaw, hindi naman kaunti ininom mo. Tinan mo, katakot-takot na paglalaklak yung ginawa mo, Kel Ministry. Papatutsada mo nasa malig pananampalataya ka pa niyan. Ikaw rin naman yan. Sasabihin mo, nabago. Ano nabago sa'yo? O, pagpalagay na natin, nabago ka, bulaan ka naman. Puro ka self-interpretation, out of context verses, cherry picking, at wala ka sa tunay na simbahang nasa Biblia. Hindi ko na lang sinagot yung iba dahil mas masarap sagutin itong mga ganito eh. Ayoko na nga patulan, pero dahil wala tayong magawa, mga kapatid, mga kababayan, at may debate tayo bukas against kay Princess Sally, pastor at kay Butlay na born agoy o kaborn agoy mo ito, ay mas mabuting kinikondisyon ko yung aking sarili sa pagsasalita sapagkat matagal akong nawala. At matagal ako na-stuck. At si kapatid na JB, lalaban rin kay Princess Sally. At sana ikaw, pastor, wag mo namang isin yung chat ko. Tinan mo naman, sinisin mo. O, i-plus natin sa screen. O, sinisin niya lang. Paunlakan mo ang aking hamon sa'yo na isang maginoong debate. Pastor Atoy Kel. Patunayan mo na ang pananampalataya ko ay makamundo. Ang ginagawa ko ay makamundo. Patutunayan ko sa Diyos ang ginagawa ko ayon sa Biblia. Pangalawang tema, patunayan mo na mahina ang pundasyon ko ayon sa Biblia. Patutunayan ko hindi. Ikaw ang mahina ang pundasyon. Sa demonyo yung pundasyon mo na Baptist Church. Kaya yun lang mga kapatid, wala na tayong maraming oras. Salamat sa Diyos. At ikaw, Pastor Kel, tandaan mo, isa pang atake mo sa akin, hindi kita titigilan. Lahat ng video mo sasagutin ko. Lahat ng pangluloko mo, sinasabi ko sa iyo yan.